Ang malamig na bato ng monumento ay gleam pa rin sa mga labi ng ulan ng nakaraang araw. Nakatayo sa pintuan ng aking bahay sa Nagornya, nakasuot pa rin ang itim na pagdadalamhati. Napanood ko si Roman Andreyevich Korolyov na nag-uutos sa kanyang mga anak tulad ng isang foreman sa trabaho. Kahit na 6 na buwan ay lumipas, ngunit handa na silang anul ang kalooban sa pamamagitan ng mga legal na channel. Ay, pak ang iyong mga bagay, Ana. Ang boses niya ay sumigaw sa silid kung saan, kahapon lang, nagpahinga ang kabaong ni Kirill. Dinala ni na Herman at Timofey ang inukit na upuan ng aking lola, ang parehong kung saan ginugo ni Kirill ang kanyang mga gabi, na dumaan sa lokal na pahayagan habang sinusuri ang kanyang cellphone sa pagitan ng isang item ng balita at isa pa. Ito ay isang pagsalakay sa bahay. Tatawagan ko ang pulisya ngayon, ipinahayag ko na nag-dial na ng numero. Artikulo 330 ng Penal Code, hindi binibilang ang pagbabago ng mga kandado ng walang pahintulot ko. Si Roman Andreyevich ay lumingon sa akin ng isang ironic na ngiti sa kanyang weather na mukha, ang ngiti na iyon ng isang taong nakakaalam na mayroon siyang impluensya sa mga tamang lugar. Tumawag. Ang aking pamangkin ay pinuno ng isang kagawaran sa Ministeryo ng Interior. Ang bahay na ito ay kabilang sa mga Korolyovs para sa 3 henerasyon. Itinayo ito ng aking ama, natapos ko ito. Ngayon ay lalaban tayo sa mga anak, maaari kang maging sigurado. At hanggang kahapon, naisip kong alam ko ang aking lugar sa mundo. At ang mga kapitbahay ay sumilip mula sa likuran ng mga dingding, naintindihan ko kung gaano ako kamalian na paniwalaan na tinanggap ako ng pamilyang iyon. Kinaumagahan pagkatapos ng libing, bumalik ako mula sa bahay ng aking kapatid na si Jana sa Vilsikha at nakakita ng mga bagong kandado. Sa loob, ang mga Korolyov ay kumilos tulad ng ganap na may-ari, na parang ako ay hindi ka nais na nangungupahan. Si Roman Andreyevich, sa gitna ng kaguluhan na iyon, ay nag-orkestra sa aking pagpapalayas, bilang natural na aalisin niya ang isang lumang piraso ng kasangkapan. Hindi pa payag si Kirill na iyon, ungol ko, habang nag-dial ako ng 102. Wala na si Kirill, umungol siya. Palagi itong mahina. Mula sa unang araw, binalaan namin siya. Ang nurse na ito ay nagmamalasakit lamang sa iyong pera, ngunit naging bulag siya. Ngayon tapos na ang palabas. Sa pamamagitan ng hudikatura, nabawi namin ang lahat tulad ng nararapat. Ang bawat salita ay nasasaktan tulad ng isang latigo. 8 taon ng mga hapunan sa pamilya kung saan ang aking presensya ay pinilit na disimulado. 8 taon ng pag-usap ay nagambala sa isang tuyong "excuse me" nang sinubukan kong lumaho. 8 taon na ginagamot tulad ng isang lingkod na, sa pamamagitan ng hindi pagkakamali, ay nakaupo sa talahanayan ng kanyang mga boss. "Kumusta, pulis?" Dumiretso ako sa mga mata ni Roman Andreyevich habang nagsalita siya sa telepono. Narni Neighborhood, Lesnaya Street, bilang 14 na. Isang pangkat ang sumira sa aking bahay, binago ang mga kandado at tinanggal ang aking mga gamit. Ako ang may-ari, biyuda ng may-ari. Magpadala ka agad ng sasakyan. Lumapit si Herman sa kanyang ama, panting matapos dalhin ang kasangkapan. Tatay, hindi ba tayo pinalalaki? Darating ang pulisya, magsasampa siya ng ulat. Kaya ano? Lahat ng aming mga hakbang ay natatakpan, sagot ni Roman Andreyevich, na pinalaki ang kanyang tinig. Bubuksan namin ang inventaryo, paligsahan ang kalooban. Hindi pa ito 6 na buwan, gagawin namin ang lahat sa loob ng batas. Out of here. Sinira nila ang aking buhay sa harap ng aking mga mata, ngunit, tulad ng lagi, pinapagaan nila ako. Hindi nila alam ang pangunahing bagay, hindi kailanman pinapagaan sila ni Kirill. At inihanda niya ang kanyang sarili. Mula sa simula, ang aking relasyon sa pamilyang Korolyov ay isang binahan. 8 taon na ang nakalilipas, nang dalhin ako ni Kirill upang salubungin sila, binati ako ng isang kagandahang loob na parang isang pangungusap. Ako, head nurse ng sektor ng kirurhiko ng regional na ospital, na tumaas sa aking posisyon pagkatapos ng kursong teknikal sa Barnaul, ay malinaw na hindi. Katumbas ng kanilang anak na lalaki, isang matagumpay na veterinaryo, tagapagmana sa isang pamilya na, noong 70, ay bumili ng kalahati ng lungsod. Isang praktikal na batang babae, nagkomento si Natalia Nikolaevna noong unang gabi, at ang paraan na sinabi niya na ipraktikal, tunog tulad ng key fortune hunter.
Habang tinutulungan ko ang pag-clear ng talahanayan, narinig ko na tinatalakay nila ang pagpapalawak ng veterinary clinic. Sa iyong propesyon, naiisip ko na ang alam kung paano mag-aangkop ay mahalaga, anya, na parang nagtatapon ng isang lason na kutsilyo na nakilala bilang isang papuri. Ang mga acidic na komento ay nagpatuloy sa buong relasyon at tumindi pagkatapos ng kasal. Hindi nila pinalampas ang pagkakataon na banggitin ang mga anak na babae ng kanilang mga kaibigan, ang mga nag-aral sa EGIS o hindi bababasa sa mga universidad ng federal. Kapag inanunsyo namin ang aming pakikipag-ugnayan, nakuha ni Roman Andreyevich hanggang sa kanyang usap sa pagitan ng mga kalalakihan, maunawaan ito ng mabuti, anya. Hindi lamang ito ang anumang maliit na apartment sa isang gusali ng Soviet. Ito ay mga bahay, lupain, mga negosyo, lahat ng iyon ay dapat manatili sa pamilya. Ang dugo ay tumatawag ng dugo. Naiintindihan mo? Mag-sign isang prenuptial agreement at iyon. Sumabog si Kirill, isang bihirang bagay. Ano ang pakikitungo, tatay? Kami ay bumubuo ng isang pamilya, hindi isang pakikipagtulungan sa negosyo. Ang pamilya ay pamilya, ang negosyo ay negosyo. Si Anna ay matalino, naiintindihan niya, iginiit ni Roman Andreyevich. Nanatili akong tahimik, hindi nais na magdulot ng isang iskandalo, ngunit sa loob ay kumukulo ako. Nagsalita ako na parang mayroon na akong plano na magnakaw ng mga arian ng kanilang anak. Hindi kailanman nangyari sa kanila na ang kanilang mga pag-aari ay walang interes sa akin. Mahal ko si Kirill sa paraang nagmamalasakit siya sa mga hayop, kung paano niya ginugol ang mga walang tulog na gabi na nag-save ng isang may sakit na aso o sumigaw kapag nawalan siya ng pasyente. Ngunit nakita niya ang lahat. Napansin ko ang hindi komportable na katahimikan nang sinubukan kong lumahok sa mga pag-uusap. Ang mga paanyaya sa mga kaganapan sa pamilya ay palaging dumating kasama ang isang kung si Anna ay hindi tungkulin, syempre. Nakita ko kung paano inilagay ako ni Natalia Nikolaevna sa dulo ng mesa, malayo sa iginagalang na mga panauhin. At, higit sa lahat, nakinig siya sa sinabi nila nang naisip nila na wala siya sa paligid. Anak, nakakita ako ng isang perpektong batang babae para sa iyo, sabi ni Natalia Nikolaevna isang linggo. Larisa Petrovsky, tandaan? Ang nagtatanggol sa kanyang titulo ng doktor sa Moscow. Nagbabakasyon siya rito. Ang iyong anya ay isang manggagawa, ngunit wala siya sa aming antas. Ano ang sasabihin ng mga tao? Naghahanda ako ng isang bagay sa kusina, ngunit ang mga pader ng karton ay walang itinago. Si Kirill ay pinutol ng tuyo, nanay, sapat na. Si Anna ang aking asawa. Kung hindi gusto ng isang tao, iyon ang kanilang problema, hindi sa akin. Ang kaligayahan ay mabuti, anak, ngunit isipin ang tungkol sa mga bata. Kakailanganin nila ang isang magandang paaralan, at doon ay hinihiling ng komite ng mga magulang. Sino ang makikipag-usap sa iyong aninha? Kasama ang iba pang mga nurse. Kumatok ang pinto. Pumasok si Kirill sa kusina, niyakap ako mula sa likuran, inilibing ang kanyang mukha sa aking balikat. Matagal na siyang humingi ng tawad, nanumpa siya na mahal niya ako. Ngunit nakakita ako ng isang bagay na nasira sa kanya sa araw na iyon. Naintindihan niya kaagad, sa Korolovs, palagi akong magiging isang tagalabas. Ang punto ng pag-on ay dumating 3 buwan bago ang pagkamatay ni Kirill. Kami ay nasa kasal ng iyong pinsan na si Vadim, isa pang klan ng Korolov na umiinom sa isang restaurant sa Barnaul, kung saan pinilit ko ang isang ngiti mula sa aking sulok. Sa isang pahinga, pinuntahan ko ang aking pampaganda. Nang makabalik sa tabi ng pintuan, nahuli ko ang pamilya sa lugar ng paninigarilyo na nagtatalo ng animated. Makinig dito, malakas at malinaw, sabi ni Uncle Jenna, kapatid ni Roman Andreyevich. Paano kung may mangyayari kay Kiryukha? Ipinagbabawal ng Diyos, syempre. Paano natin ibabahagi ang bahay? Ang nurse na ito ay maaaring magsimulang humihingi ng mga karapatan. Anong karapatan, Spat Roman Andreyevich, humihinga ng uso? Karamihan sa uutos na bahagi kung sa pamamagitan ng hustisya. Ngunit mayroon tayong kalooban. Kami ay paligsahan kung kinakailangan. Ang tinig ni Roman Andreyevich ay pinutol sa hangin, makapal habang ang usok na hininga niya sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Sasabihin namin na isinulat niya ito sa ilalim ng pressure, habang siya ay maisakit.
Makakakita kami ng mga testigo. Kinuha ni Timothy ang pahiwatig na lumingon sa kanyang ama na may isang wolfish smile. Tatay, ang klinika ay nasa pangalan ni Kiryukha. Muling isinulat namin ang mga dokumento. Hindi ito ang unang pagkakataon. Mayroon akong isang mapagkakatiwalaang abogado sa rehiyonal na administrasyon. Ginagawa niya ng tama ang lahat. Ito ay, hindi man lang siya kumuha ng kopek mula sa negosyo. Dagdag pa ni Germ na may isang tuyong pagtawa, ang mahalagang bagay ay mabilis siyang mawala pagdating ng oras. Alam ko ang uri. Kinuha niya ang tulad ng isang tik, hindi umalis. Kung siya ay humawak, pinalaya siya ng hudikatura. O maunawaan sa iyong sarili na mas mahusay na iwanan ng tahimik. Natalia Nikolaevna pinutol, ang kanyang mga mata ay malamig bilang bakal. Sa Barnaul, lilipad ang chismis. Sino ang nais na makilala bilang isang biyuda na nagnanakaw ng pamana ng kanyang patay na asawa? Tumawa ng malakas si Vadim, sinampal ang kanyang palad sa mesa. Napag-usapan nila ang pagkamatay ni Kirill na parang isang burokratikong pamamaraan, isang detalye na malulutas sa kape at isang sigarilyo. Pinlano ko ang pagbabahagi ng mga kalakal na parang nasa morgue na siya, mainit pa rin ang kanyang katawan sa ilalim ng plastic sheet. Bumalik ako sa bulwagan sa pamamagitan ng isa pang koridor, nakaupo sa aking upuan na may malamig na mga kamay. Si Kirill, na walang gana sa lahat, ay nagsasabi sa kanyang tiyuhin na si Jenna tungkol sa mahimalang operasyon sa Feline, ang Falcon mula sa Wildlife Rehabilitation Center. Isipin mo, Jenna, ang pakpak ay napunit sa buto, ngunit pinamamahalaang namin itong i-save. Ngayon ay lilipad ito. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag, ang kanyang mga kamay ay iginuhit ang mga puntos ng suture sa himpapawid, na parang naghabi siya hindi lamang mga thread, ngunit pag-asa. Tumango ang mga kamag, anak na may mga peking iti, chewing canaps na parang sila rin ay chewing pasensya. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, hindi nila siya minamaliit. Hindi nila siya kilala. Sa kanila, si Kirill ay isang pangalan lamang sa isang kalooban, isang blanko na tseke na isusulat kapag tuyo ang tinta sa buhay. Hindi nila nakita ang lalaki na gumugol ng mga walang tulog na gabi na save ng mga aso na tumatakbo sa mga kalsada, na nagpapatakbo sa mga nasugatan na ibon nang hindi sinisingil ang isang roble, na pinili na mahalin ang isang Hindi ka nais na babae sa halip na pakasalan ang anak na babae ng isang representante, dahil iginiit ng kanyang pamilya. Sa kotse, pauwi na, hindi ko na ito makukuha. Kirill, narinig ko ang iyong pamilya. Sa lugar ng paninigarilyo. Pinag-usapan kung paano ibahagi ang lahat pagkatapos moti ang aking tinig ay sumakay. Masungit siya, ang kanyang mukha ng isang mask ng anino. Ano, eksakto? Na mamamatay ka, at kung paano nila ako sasipa sa labas ng bahay. Paano nila lalaban ang alinman sa aking mga karapatan? Tulad ng kung ako ay isang panghihimasok. Hinawakan niya ang manibela hanggang sa maputi ang kanyang mga knuckles. Pagkatapos ay tinakpan niya ang aking kamay ng kanyang sariling, magaspang at mainit-init. Anya, kailangan nating pag-usapan. Seryoso. Inalis ko ang mga mahahalagang bagay, ngunit pagkatapos ng nangyari ngayon sapat na. Binago ng gabing iyon ang lahat. Sa bahay, kinuha ni Kirill mula sa bar ang isang kognak na save niya para sa mga espesyal na okasyon, isang regalo mula sa mga nagpapasalamat na customer. Nagbuhos siya ng isang baso, ininom ito sa isang paghigop, na parang kailangan niya ang paso upang mapanatili ang kanyang tinig. Alam ko na kung paano kanila ginagamot. Palagi akong umaasa na magbabago sila, na makikita nila sa iyo ang nakikita ko. Ngunit ngayon ay narinig ko na. Lumingon siya sa bintana, kung saan ang hardin na nakatanim namin ng magkasama sa tagsibol ay nawala sa kadiliman. Pinaplano nila na sipain ka mula noong araw ng kasal namin, Anya. Sa kanila, pansamantala ka. Isang gulo na aalisin kapag nababagay ito sa kanila. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay parang bato. Ngunit hindi nila alam ang isang bagay. Binuksan niya ang drawer ng desk at hinila ang isang makapal na folder na selyohang may selyo ng opisina ng notaryo. Mayroon akong isang kalooban. Ang una, gumawa ako ng 1 taon pagkatapos ng kasal, nang naayos namin ang bahay. Ngunit 3 buwan na ang nakalilipas, pagkatapos ng isang pag-uusap kasama si Vadim, nagpa siya akong muling gawin ito mula sa simula.
Sa check-in, ang pangalan ng abogado ay sumigaw tulad ng isang pangungusap. Tandaan mo siya. Tinulungan niya ang mga Veselov sa pamamagitan ng kanilang diborsyo noong nakaraang taon. Isa sa mga pinakamahusay sa mga mana sa lugar. Ikinakalat niya ang mga dokumento sa mesa ng kusina. Narito. Ang kalahati ng bahay ay nasa iyo sa pamamagitan ng donasyon. Nilagdaan ko ang mga papeles 2 taon na ang nakalilipas, tandaan. Ang mga dokumento na hiniling ko sa iyo na mag-stamp sa iba pang kalahati ng bahay. Tama iyon. Ngayon ay opisyal na, nagmamay-ari ka ng 50%. Ang natitira, ang iba pang kalahati ng bahay, ang klinika, ang mga account, ang mga namamahagi, lahat ay napupunta sa iyo. Ang notaryo ay nakarehistro na may mga clause ng irongklad. Ibinigay niya sa akin ang isang sobre. Paa. Sa loob, isang sulat, kamay na sulat, na may matatag na sulat, kamay. Para sa aking pamilya, nagsimula ito. Kung binabasa mo ito ay dahil wala na ako dito upang protektahan si Anya mula sa iyong kalupitan. Sa loob ng 8 taon na panood ko ang paraan ng pakikitungo mo sa kanya, bilang isang lingkod, bilang isang gulo na tiisin hanggang sa siya ay mawala. Nilinaw mo na, para sa iyo, hindi siya pamilya. Siya ay isang problema na malutas. 3 pahina. Inilista ni Kirill ang bawat kahihiyan, bawat pag-uusap tungkol sa ipagbabalik kung ano ang pag-aari ng pamilya, bawat plano na itapon ako sa kalye. Nabanggit ni Chaikin ang lahat. May mga kopya sa ligtas na itala sa electronic system. Kung may nangyari sa akin, agad siyang nakikipag-ugnay sa iyo. Ang boses niya ay hindi umiling. At mayroong higit pa, sino mang sumusubok na makipagkumpetensya sa kalooban ay kailangang magbayad ng lahat ng mga legal na gastos. Ang aking mga magulang, sa pamamagitan ng batas, ay may karapatan sa sapilitan na bahagi, hindi mo maaaring kunin iyon sa kanila. Ngunit hindi gaanong mahalaga kumpara sa iba. Tumingala ako, natigilan. Kirill, bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Ngumiti siya, isang malungkot na ngiti ng isang tao na nagdala ng bigat ng mundo lamang sa mahabang panahon. Pagkatapos ay napagtanto mo na ang ilang mga tao ay naunawaan lamang sa pamamagitan ng lakas. Hinawakan niya ang aking mga kamay, ang kanyang mga daliri ay nakipag-ugnay sa akin. Ngayon, nabubuhay tayo. Gusto namin. Nagtatayo kami. Ngunit kung isang araw ay wala ako rito, protektado ka. Hindi ka nila makikialam sa iyo. Hindi nila aalisin kung ano ang itinayo namin. At pagkatapos, 6 na linggo mamaya, ang diagnosis ay nahulog tulad ng isang lapida, pancreatic cancer, yugto 4. Nagsimula ito sa sakit sa tiyan, naisip namin na gastritis ito dahil sa mga paglilipat sa gabi. Pagdating namin sa oncologist, ang mga metastatic ay kumalat na tulad ng lason sa buong lukab ng tiyan. Gaano katagal? Tanong ko, ang aking boses ay isang thread. 6 na buwan sa karamihan. Sa chemotherapy, kung tumugon ka ng maayos. Si E.A. Smirnova, mula sa dispensaryo ng regional na oncology, ay tahimik na nagsalita na parang ang dami ay maaaring unan ang suntok. Pinakinggan ni Kirill ang pangungusap sa katahimikan. Nang gabing iyon, tinawag niya si Chaikin. Egor, ito ay Korolyov. Kailangan nating pabilisin ang kalooban. Kagyat. At dumiretso sa ospital, kailangan mong patunayan para sa isang malubhang taong may sakit. Sa susunod na 2 linggo, habang sinimula ni Kirill ang kanyang unang pag-ikot ng chemotherapy, lumitaw si Chaikin sa kanyang kama ng 3 beses. Pinipilit ng batas ang notaryo na maglakbay sa mga pasyente na may sakit sa wakas. Sinusuri namin ang bawat kwit, bawat sugnay. Sa huling pagbisita, inayos ni Chaikin ang kanyang baso at iminungkahi, ibinigay ang. Pagtatapon ng iyong pamilya, inirerekomenda ko kasama ang isang tahasang babala. Ang anumang pagtatangka upang paligsahan ang kalooban ay magreresulta sa mga legal na gastos para sa mga nagsasakdal. Hindi mo maalis ang uutos na pagbabahagi ng iyong mga magulang, ngunit tumango si Kirill. Gawin ito. At idagdag ito, dinidikta niya, habang kinuha ni Chaikin ang mga tala, ang panulat na kumakalat sa papel tulad ng isang kutsilyo. Sa sinumang sumusubok na huwag igalang ang aking huling kalooban, ipinapaalala ko sa iyo, ang batas ay walang awa sa kasakiman.
At ako, kahit na mas kaunti. Inayos ng abogado ang kanyang baso na may mabagal na kilos, na parang bawat segundo ng pag-aatubili ay isang konsesyon sa mga nawalan ng karapatan sa pasensya. Ang mga hindi walang kakayahan ay may karapatan sa bahagi na sa pilitan ng batas, nilinaw niya, ngunit ito ay kumakatawan lamang sa ikawalong kung ano ang kanilang matatanggap ng walang kalooban. Tumango si Kiril, ang kanyang mga labi ay pinindot sa isang manipis na linya. Panatilihin ang lahat na naitala ng malinaw hanggat maaari. At huwag kalimutan ang mga gastos sa korte. Kailangang maprotektahan si Ana laban sa kanila. Ang mas masahol na kalagayan ni Kiril ay naging mas nakakadismaya ang kanyang pamilya. Madalas silang binisita, ngunit ang kanilang mga salita ay mga kalkulasyon lamang. Sino ang magkakaroon ng bahay, kung paano hahatiin ang mga kliyente ng klinika, na ang mga kasangkapan ay kabilang sa ipamilya. Ang sakit ay isang hindi komportable na detalye. Ang morphine, na ipinamamahagi ng mahigpit na mga kuota, sa pilitang mga alternatibo, burn sa mga ugat bilang isang parusa sa paghinga pa rin. Isang araw, habang si Kiril ay natutulog sa ilalim ng impluensya ng mga painkiller, si Natalia lumapit si Ikolaevna na may ngiti na tulad ng kutsilyo. Anek ka, mahal, naisip mo ba kung saan ka mabubuhay? 6 na buwan ng inventaryo ay isang kawalang hanggan. Baka bumalik ka sa pamilya mo? Nanatili ako sa aking bahay, sumagot si Ana, ang kanyang boses firm bilang tempered steel. Bumuntong hininga si Natalia Nikolaevna, na parang katigasan ng kanyang manugang ay isang parang bata. Hanggang sa malutas ang mga pamamaraan pagkatapos, gusto mo mismo ang isang bagay na mas maliit. Ang bahay na ito ay masyadong malaki para sa isang tao lamang. At buwis. Dagdag pa ni Roman Andreyevich, inaayos ang kanyang gintong relo. Ang mga kapitbahay ay nagtatanong sa pangkat ng kalye. Ang isang estranghero ay magmukhang kakaiba dito. Tiningnan nila siya na parang isang oras na empleyado, isang disposable piraso sa kanilang board. Nanatiling tahimik si Ana. Si Kiril ay malinaw, huwag ipakita ang iyong mga card sa lalong madaling panahon. Ngunit ang kanilang katapangan ay isang laso na nagpapatunay sa pasensya. Ang pinakamasama ay nangyari 2 araw bago siya namatay. Dumating ang Aleman at Timofey na ay bisitahin ang kanilang kapatid, ngunit ang kanilang mga bulong sa pasilyo ay tulad ng mga kutsilyo. Sinimulan namin ang pag-alis ng mga mahahalagang bagay sa lalong madaling panahon, syempre. Bago siya sumubok na hawakan ang isang bagay, ayon ang kanyang ama. At binago namin ang mga kandado ngayon. Pagkatapos, ang klinika, Petrov, mula sa sektor ng industriya, ay nais na bumili ng puwang o hindi bababa sa upa ito. Kinukuha niya ang kliyente. Tingnan natin. Si Ana ay nagyelo sa pintuan ng silid, tulugan, na nakikinig sa kanila ay napunit ang kanyang buhay sa mga tuyong pangungusap, habang si Kiril, 3 metro ang layo, ay nakipaglaban sa kamatayan sa ilalim ng isang ehibag. Sa gabi, sinabi niya sa kanya ang lahat. Kahit na mahina, ang kanyang mga mata ay sumunog ng galit. Nagbabahagi ka na ba? Natatakot ako kaya. Ipinikit ni Kiril ang kanyang mga mata, pagkatapos ay binuksan ang mga ito ng isang pagpapasya na pinutol tulad ng baso. Ana, pangako, pagdating nila, at darating sila sa lalong madaling panahon, huwag hayaang masira ang iyong sarili. May karapatan ka sa lahat ng aming itinatayo. Alam ni Chaikin kung ano ang gagawin. 6 na buwan ng inventaryo. Gumamit ng mga ito ng matalino. At, sa isang tinig ay namamalagi mula sa sakit. Huwag makaramdam ng pagkakasala kapag ipinaglalaban ito. Pinili nila kung paano gamutin ka. Ngayon ay umani kung ano ang iyong inihasi. Nangako ako, bulong ni Ana, pinipiga ang kanyang kamay na parang ililipat niya ang kanyang sariling lakas sa kanya. Namatay si Kiril noong Martes noong Oktubre, kasama ang Golden Race na tinusok ang mga kortina ng silid kung saan sila mahal, pinangarap, tumanda ng magkasama. Ang kanyang huling hininga ay isang paalam na si Ana ay nagtago tulad ng isang panunumpa. Pagkalipas ng 2 araw, ang libing sa simbahan ng Alexander Nevsky, ang parehong dambana kung saan, 8 taon na ang nakaraan, nagpalitan sila ng mga singsing. Kinuha ng mga Korolyov ang lahat, itinulak siya sa background tulad ng isang hindi komportable na aksesory. Ana, mahal, kukunin mo ang pangalawang pew, inihayag ni Natalia Nikolaevna sa umaga ng seremonya. Ang una ay para sa pamilya. Tumango si Ana, nang hindi pa alalahanan sila na,
ayon sa batas, siya ay pamilya. Ang kanyang presensya ay mayroon ng konsesyon sa kanilang pagkukunwari. Sa sementeryo, hinarang siya ni Roman Andreyevich sa sariwang libingan. Matapos ang 9 na araw, tinalakay namin ang mga praktikal na detalye. Kailangang maging handa ang bahay. Ang Aleman at ang kanyang pamilya ay lumipat noong Mayo. Saan? Sa iyong bahay, sumagot siya na parang halata. Palagi niyang nais na bumalik sa Barnaul. Ito ay isang lugar ng pamilya. 6 na buwan ng imbentaryo, sa pamamagitan ng tagsibol, ang lahat ay pinagsunod-sunod. Tinitigan siya ni Ana, natigilan sa kanyang kawalang kilos. Ito ang aking tahanan. Ito ay mula sa Kirill na itama niya, tuyo. Ikaw ang kanyang asawa. Salamat sa iyo para sa iyong pangangalaga. Ngunit ngayon, ayon sa batas, ang mga ari-arian ay bumalik sa mga tagapagmana. Ako rin ay isang first line na tagapagmana. Nagdilim ang mukha niya. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga dokumento. Walang prenup, di ba? Hindi. Pagkatapos ay makikita natin. Nang gabing iyon, natulog si Ana sa bahay ng kanyang kapatid na si Janet sa Vlasiha. Kailangan ko ng hangin malayo sa galit ng Korolyovs. Ano ang ibig mong sabihin na sinipa kanila sa iyong sariling bahay? Sumabog si Janet nang marinig ang kanilang mga plano. Nag-asawa ka ng 8 taon. Sa pamamagitan ng batas, magmana ka. Taya nila hindi ako lalaban. O na ako ay matakot. O Borzelli, sinumpa si Janet. Pumunta sa registry office bukas. Malungkot na umiti si Ana. Inalagaan na ni Kirill ang lahat. Binuksan ang imbentaryo kahapon. Ang kanyang sariling notaryo ay nagbigay ng pagpasok. Hindi mo ba? Sa 3 araw pagkatapos ng libing, bumalik siya sa bahay na naamoy pa rin ni Kirill. Gusto niya ng katahimikan, oras upang maalis ang kanyang mga bagay. Ngunit nang siya ay lumingon sa kalye, nakita niya ang gazelle ni Roman Andreyevich at van ng Aleman sa bakuran. Nanatili ako sa kotse, nanonood sa bintana habang niluluto nila ang bahay tulad ng mga vulture. Hindi man sila naghintay ng 9 na araw. Ni ang pagdadalamhati. Kinuha lamang nila ang kanilang itinuturing na kanan ng dugo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Igor Sergeyevich, ito ay si Anna Korolyova. Tinatanggal nila ang mga bagay sa bahay. Nasaan ka? Sa kalye. 3 araw na lang. Hindi ba nila alam na dumating ka? Hindi. At hindi sila naghintay ng 9 na araw. Perpekto, sinabi ni Chaikin, matalim ang kanyang boses. Huwag mag-isa. Pupunta ako doon sa 20 minuto kasama ang mga dokumento. At tinawag ko na ang pulisya. Ito ay purong pagpapasya. Tandaan kung ano ang sinabi ni Kirill. Hayaan silang maghukay ng kanilang sariling libingan? Eksakto. Maaari bang makita ng mga kapitbahay? Tumingin si Ana sa paligid. Ang mga kortina ay lumipat, mausisa ang mga mukha na sumilip. Lahat ay naghahanap. Magaling. Makakatulong ang mga saksi. Habang naghihintay siya, nakita niya si Roman Andreyevich na coordinate ng kanyang mga anak tulad ng isang general sa kampanya. Sa gazelle, isinalansan nila ang inukit na upuan ng lola, isang mana mula sa kanyang linya ng ina. Ito ay pagkatapos na ang isang bagay sa loob ng kanyang nasira. Lumabas siya ng kotse, naglakad papunta sa pintuan at tumayo sa pintuan, pinagmamasdan ang pagnakawan. Si Roman Andreyevich, na nakikita siya, ay hindi kumurap. Bumalik siya ng maaga. Akala namin mananatili ka sa iyong kapatid hanggang sa siya ay 40 araw na gulang, habang sunod namin ang lahat. Ano ang kanilang nalutas? Ang pagbabago. Inihahanda namin ang bahay para sa Aleman. Robbery ang ibig mong sabihin. Huwag maging katawa-tawa. Ang iyong mga personal na bagay ay pinaghiwalay. Matapos ang imbentaryo, kunin kung ano ang sa iyo ayon sa batas. Tinitigan siya ni Ana na mangha sa naturang katiyakan. Ang imbentaryo ay nabuksan na. 3 araw na ang nakalilipas. Ano? Sino ang nagbukas nito? Notaryo ni Kirill. Sa pamamagitan ng kalooban. Masikip ang mukha niya. Ano ang gagawin?
Bago siya tumugon, ang pilak na si Camry ni Chaikin ay humugot sa harap ng bahay, kasunod ng isang cruiser ng pulisya. Si Roman Andreyevich ay naging maputla nang makilala niya ang pinakakinatakutan na notaryo sa Barnaul. Si E. Korolyov, Chaikin ay tumawag, umakyat sa mga hakbang na may makapal na folder. Ako si Igor Sergeyevich Chaikin, notaryo ng yumaong Kirill Romanovich. Gumagawa ka ng isang iligal na kilos. Hindi ko maintindihan, stammered Roman Andreyevich. Kami ay tagapagmana. Si Chaikin ay kumala sa mga opisyal. Mangyaring irehistro ang kilos ng pag-aari ng pagmamay-ari. Si E. Korolyov at ang kanyang mga anak na lalaki ay nag-aalis ng pag-aari mula sa pag-aari ng walang pahintulot ng nararapat na may-ari. Aling may-ari? Sumabog si Herman, ang kanyang mukha ay may kasiraan sa pagkagalit. Ito ang aming pamilya sa bahay. Ang kalahati ay kabilang kay Anna Korolyova sa pamamagitan ng donasyon mula noong 2022. Hindi man kumurap si Chaikin. Binuksan niya ang folder na may kinakalkula na kilos at dumulas ang kanyang daliri sa tuktok na dokumento. Ang iba pang kalahati ay naiwan sa kanya ni Will. Ang kanyang tinig ay pinutol ang hangin tulad ng isang talim. Ikaw ay nasa pag-aari na hindi kabilang sa iyo, pag-alis ng mga kalakal na hindi sa iyo. Maaari nating paligsahan ang kalooban. Sigaw ni Timofey, clenched ang kanyang mga kamao. Maaari mong subukan. Tumango si Chaikin. Sa pamamagitan ng hudikatura. Samantala gesture niya sa mga pulis. Ibalik ang lahat sa lugar nito. Ang mga Korolyov ay tumingin sa bawat isa, ang kanilang paunang pagmamataas na pagdurog sa pagkalito, pagkatapos ay fury. Habang isinusulat ng mga opisyal ang ulat ng pag-aresto, ikinakalat ni Chaikin ang mga papel sa mesa ng kusina. Isa-isa, ang mga miyembro ng pamilya ay napuno, ang kanilang mga mukha ay namutla habang ang mga detalye ay ipinahayag. Mag-sign 6 na buwan na ang nakalilipas, notarized, nakarehistro sa elektronikong sistema ng notaryo, nakalista ang Chaikin na pamamaraan. Iniwan ni Kirill Romanovich ang kanyang buong ari-arian sa kanyang asawa. Ang bahay. Ang veterinary clinic sa Lvov. Ang wellness center sa Molodyoznaya Street. Mga account sa bangko. Pamagat. Lahat. Ngunit kami ang mga magulang. Si Natalia Nikolaevna ay lumubog, nanginginig ang kanyang mga kamay. May karapatan tayo sa sapilitan na bahagi. Ganap. Si Chaikin ay hindi nagkasala. Bilang mga pensyonado na hindi sapat sa sarili, karapat-dapat ka sa kalahati ng iyong matatanggap. Sa pamamagitan ng lehitimong pamana. Sa tatlong mga first-rate na tagapagmana, ang halagang ito sa 1/6 na bahagi ng ari-arian para sa bawat isa. Gumawa siya ng isang madiskarteng pag-pause. Iyon ay 1/5 sa kabuuan. Ang 1/5 ng bahay ay atin. Si Roman Andreyevich ay kinakalkula na, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi. Ang kalahati ng bahay ay kabilang kay Anna Korolyova sa kanyang sariling karapatan. 2022 donasyon, nakarehistro sa Rosregister. Ang namamana na masa ay kasama lamang ang iba pang kalahati. Ang iyong sapilitan na bahagi. Ngumiti siya, halos hindi mahahalata. 1/6 na bahagi ng kalahati na iyon. Iyon ay 1/12 ng bahay. Para sa pareho. Ang katahimikan na sumunod ay tumuso. Si Herman ay parang sinuntok siya sa tiyan. Ito ay halos wala. Bilang karagdagan, inalis ni Chaikin ang isang liham mula sa sobre, mayroong pahayag na ito mula kay Kirill Romanovich. At nagsimula siyang magbasa ng malakas. Habang ang mga salita ng patay na tao ay sumigaw sa kusina, mga taong kahihiyan, ang plano ng pamilya na paalisin siya, ang pagtataksil na nakilala bilang pag-aalala, ang mga Korolyov ay humina. Inilagay ni Natalia Nikolaevna ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Tumalikod si Timofey na parang nasusunog ang mga salita. Maaari mong paligsahan ang kalooban, natapos ni Chaikin, isara ang folder na may isang snap. Ngunit isaalang-alang, mga gastos sa korte, bayad sa abogado, lahat sa iyo. At ang mga prospect. Tiningnan niya sila, isa-isa. Mapang-akit. Lalo na sa dokumentong ito. Mag-apela tayo.
Si Roman Andreyevich ay umungol, ang kanyang tinig ay namumula. Mayroon akong mga kontak. Ito ang iyong tama. Nagkibit, balikat si Chaikin. Pero sa ngayon, ibalik ang iyong kinuha. Ang mga opisyal ay mga ngasiwa. Hanggang sa gabi, ang bahay ay buo. Sa ilalim ng maingat na mata ng pulisya, ibinalik ng mga Korolyov ang bawat ninakaw na bagay. Ang opisyal na tungkulin ay iginuhit ang ulat para sa isang makatwirang ehersisyo ng kanyang sariling mga kadahilanan, Artikulo 330 ng Penal Code. Ang mga kapitbahay, sabik para sa mga detalye, ay nagbigay ng mga pahayag ng hindi kumikislap. Sa loob ng ilang oras, ang balita ay kumalat tulad ng wildfire. Mga pangkat ng magulang sa paaralan ng kanyang pamangkin. Nagorny District Forum sa Jingi. Ang kondominium ay nakikipag-chat sa WhatsApp. Pinag-usapan ng lahat ang parehong iskandalo, kung paano sinubukan ng mga Korolyov na bawiin ang balo sa ikatlong araw pagkatapos ng paglibing. Ang veterinary clinic na ipinangako ng Roman Andreyevich na si Petrov ay wala sa tanong. Ang paglipat ng limitadong pakikipagtulungan ay nangangailangan ng pirma ng tagapagmana. Kailangang ipaliwanag ni Herman sa kanyang asawa kung bakit ang pinakahihintay na paglipat sa Barnaul ay walang hanggan. Si Timofey, na nangangarap na kunin ang klinika, ay nakita ang kanyang mga ambisyon na durog sa ilang segundo. Si Natalia Nikolaevna, na ipinagmamalaki ng kanyang katayuan sa lipunan, hindi na nangahas na lumitaw, ni sa simbahan o sa kanyang komite sa kawanggawa. Ngunit ang malupit na suntok ay kay Roman Andreyevich. Ang taong gumugol sa kanyang buhay na nangangaral ng mga halaga ng pamilya at ang sagrado ng dugo ay nahaharap ngayon sa hubad na katotohanan. Ang kanyang sariling anak ay nagpoprotekta sa kanyang asawa laban sa kasakiman ng pamilya. At ginawa niya ito sa isang hindi mababawas na paraan na kahit na ang kanyang mga koneksyon ay maaaring buwagin ito. Nang gabing iyon, nag-iisa ako sa kusina, ang sulat ni Kirill sa pagitan ng aking mga daliri. Sa labas, ang mga kapitbahay ay bulungan pa rin tungkol sa araw, ngunit maaari ko lamang isipin ang isang bagay. Ang pinakadakilang pamana ng aking asawa ay hindi ang mga pader o ang kanyang mga pahayag sa bangko. Ito ay patunay ng kanilang pag-ibig iron at konkreto, na selyuhang, nakarehistro, cheat-proof. Ang hustisya ay hindi nagtagumpay dahil hinanap ko ito, ngunit dahil mas kilala ni Kirill ang kanyang pamilya kaysa sa alam nila ang kanilang sarili. At nagtayo siya ng isang solidong legal na kuta na ang lahat ng kanyang mga manyobra ay lumaban-laban sa malamig na liham ng batas. Sa ikasyam na araw, dumalo sila sa libing. Umupo sila sa katahimikan, kumain ng kutya ng hindi tumitingin. Hanggang sa lumapit si Roman Andreyevich, ang kanyang tinig ay isang sapilitang pagbulong. Ana Sumang, ayon tayo sa isang kasunduan. Walang mga demanda. Inalis namin ang pagtutol. Magbabayad ka sa amin ng kabayaran para sa ipinag-uutos na bahagi. Tumingin ako sa kanya, mahinahon. Hanapin ang aking notaryo. Ang sagot ay isang hatol. Lahat ng nasa loob ng batas, Roman Andreyevich. Tulad ng lagi mong gusto. Si